Nakasanayan na nating mamuhay sa isang lugar kung saan pamilyar ang mga bagay na ating nakikita, nahahawakan at mga taong nakakasama. Sa pagtungtong natin sa kolehiyo, hindi biro ang mga pagbabago na ating kinaharap o kinakaharap. Karamihan sa 40,000 mga estudyante ng University of Santo Tomas ang kumakaharap sa pinakamalaki at pinakamahirap na pagbabago sa kanilang mga buhay, ang pagpapaalam sa tahanang kinalakihan. Tungayan na natin ang kwento ng ating mga kapwa Tomasino na nakatira na sa kanilang mga dorms at alamin kung sila pa ba ay nakakaranas ng home sweet home feeling. Ako si Samantha Valmonte at ito ang Dormbound, the Quarter Primer. Kahit karamihan ng mga Tomasino nakatira na sa kanilang mga dorms, meron pa rin naman nananatili sa kanilang mga bahay. Katulad na lamang na isa sa mga pinakasikat na miyembro ng USC Growling Tigers na si Kim Lo. Paano kung lumipat na siya sa kanyang dorm? Ano ang mga bagay na kanyang inaasahan? Panoorin natin to. Papayag naman kasi syempre bawas hassle sa akin sa pag-travel everyday. Tapos malapit lang siya sa UST, so syempre pag may class or after practice, pwede magpahinga po sa dorm. Of course, I'd like to live with someone that I trust. Syempre, siguro teammates, siguro na. First thing I want to be doing is bed. Siguro bed muna. Kasi mahirap at walang bed. Siyempre, mga kailangan ng mga dalhin sa hygiene, plus TV, aircon. Siguro pag nag-team building kami ng team, overnight yun, mga kulitan ng mga each person, naglalabasan, tapos mga kalokohan, lahat nandun. Ingat lang sila lagi, tsaka huwag magpapagawi. Actually, sa iba akong dorm dati, then lumipat ako kasi na-invite. 1 year lang ako doon, then na-invite ako ng friends ko to live with them. So yun, lumipat ako para magkakasama kami. Masaya pag, kunyari, minsan sama-sama kami lahat, 4, kasi 4 kami sa dorm eh. So, pag naging close na kayo, yung mga memories na nagtatawa na kayo, yung masaya moments. Actually, pag nasa dorm, sobrang masaya, lalo na pagka magkakasama kami. Actually, every night, sobrang masaya. Lalo na kapag magkukwentuhan, tapos anong nangyari sa araw mo, yung mga ganon. Yun, sobrang masaya yung part na yun. Siguro pag nagiinuman dun. Pero, hindi ako, syempre. Pag gabi, nagtatakutan kami. Yung kunwari may papasok sa CR, tapos paglabas gugulatan, yung mga ganon, sobrang masaya rin. Yung kadorm ko na nalalasing, gano'n, nakakatawa yung mga nangyayari sa kanila. Nakabaliw sila. Actually, lagi nila akong pinagtitrepan sa dorm. Kunyari, tumatay sila, as di na flash. Sobrang madali lang makasama with friends. Pero, syempre, at the end of the day, different people kayo eh. Different kayo. So, yung mga bagay na, may mga bagay din na hindi napapagkasunduan at times, pero lagi namin tinatry naman na mag-usap. Kunyari, mag-isa ka lang, tapos wala kang kador, wala yung kador mo dun, tapos wala kang kausap, tapos bored ka, parang may miss mo yung family mo talaga. Kasi I'm a very independent person eh, ever since bata pa ako. Na-miss ko sila, pero okay lang sa akin kasi every weekend, umuwi ako para makasama ko sila. May freedom, yun yung happiest, pero siyempre, kailangan mo ng self-control and discipline. So, kahit masaya maging malaya, pero alam mo naman, Manila is, ang daming temptation around it. So, kailangan may discipline ka and self-control. Sa pagbabalik namin, marami pa kayong kwentong kailangan pakatutukan. Ano-ano kaya ang mga kwentong dorm nila Mela Tunay at Loki Del? Abangan niya sa pagbabalik ng Dormbound, the Quarter Primer. Isang modelo
kapag after school, tapos athlete pa diba? So after training, pag uwi mo, alam mo yung higa ka na agad, yung hindi naman ko, hindi naman mo. Ano yung pinaka-crazy na nangyari sa inyo sa dorm? Nung minsan, nung pag-uwi ko, galing party, tapos pag-uwi ko, uminom pala yung mga friends ko, yung roommate ko dun sa dorm. Oy, meron na siya nasa isip, ayaw sabihin. Tapos doon na sila na nagkalasingan na sila. Ako, pagod din ako, galing ako party. Pag-uwi ko, wala akong mahigaan. Diba double deck? Tapos gusto ko lagi sa taas kasi yung ilaw nandun, meron ako something na parang adik na adik ang magbunot ng book sa ilaw. Sa sahig na lang ako natulog. Parang nakaganyan kasi ako sa dito yung ilaw. Tapos yun, parang pag ganun na naglag ako, sobrang sakit talaga. So, instead na tulungan ng mga dormmates ko, shocks. Masaya, unlike sa bahay kasi kailangan behave ka, ganyan. Parang minamata ka ng mga matatanda. Tapos sa akin parang sabog lang, parang kung anong trip ng mga kaibigan mo. Yung mga times na lumalabas sa gabi, bigla ang yaya. Siyempre pag sa dorm, mas free ka. Lalo na kapag marami. Kasi diba, usually sa bahay, bawal yung sa amin hindi pwede yung marami kasi parang yung nanay ko naguguluhan siya. So nagdadala ko ng friends sa bahay, isa dalawa lang. Pag sa dorm, parang lahat ng gusto kong i-invite. Tapos yun, parang kasi nung atmosphere na ang dami namin. Tapos lahat kami, may kanya-kanya kaming trip na parang sasabayan ng isa't isa. Kasi parang nasanay na ako na hindi ako parang expressive sa kanila. Pero nung nag-dorm ako, biglang random na lang nag-I love you sa nanay. Minsan kasi parang na-miss ko lang yung meron ako kasing mga teammates na sinusundo, gano'n. Yun minsan, kapag malungkot ka, wala kang makausap. Pag wala yung roommate mo, yun. Usually hindi naman ako nakaka-uwi talaga kahit malapit lang kasi dahil sa training. So wala, bigla lang ako mag-text sa mommy ko ng mga random okay naman ako, ganyan. Tapos biglang good night ako, I love you, gano'n. Kapag namimiss ko na talaga sila at tinetext ko or minsan pumupunta ako doon. May parang yung mga students na worket naka-dorm, parang tinitake advantage na yung trust na binigay ng parents nila na lalo na sa mga may love life, parang wag mag-go beyond dun sa dapat natin gawin since students pa tayo. Pag madalas kasi magkakasama kami doon and kung ano na ginagawa. Nag-overnight din yung mga classmate ko, ganyan. And of course, kasi since I live alone. Siyempre, puro mga salinggawi din yung kasama ko. So, yung mga nagsa-studs kami sa dorm and nakakabasag kami ng kung ano-ano, mga ganun. One time, nagka-earthquake. Tapos, kasi bagong gising lang talaga ako. So, syempre, nagpalit pa ako. Tapos hindi ko na-realize na baliktad pala yung shirt ko. Sa CR, yung nakakalimutan mo mag-lock ng door, tapos biglang bubuksan nila kung ano nang ginagawa mo doon. Pagkababa ko, tapos na yung earthquake. So, parang nakikita na ng mga tao, bakit yung isa baliktad yung shirt niya, tapos barefoot. So, minsan mabubuksan ka nila or mabubuksan mo sila na nakahubad ka, gano'n. syempre, di ba yung mga days na mga bad days, ganyan. Siguro yung mga sad days, gano'n. Nung ako lang mag-isa, pero kailangan ko pala ng friend, ganyan. Sobrang dalang kong umuwi ng province sa isang taon dahil nga sa mga trainings. Mga siguro sa isang sem, mga twice or thrice na ako nakaka-uwi. So, nami-miss ko sila. Pero, I think yung living in a dorm kasi it really makes you siguro hindi ko masabing sad kasi talagang it makes you a very independent person and marami ka talagang matutunan. Napakaraming memories na nabubuo sa loob ng isang dorm.